Pinalitan na ho ang import ng SMB na si Ivan Azca at napaka-interesting ng import na to kasi nakapasok po yan sa PBA kahit 6'10 ang height niya. Tanong ng ilan, di ba 6'9 lang ang pwede? Tsaka ang SMB nanguha po ng import na pang power forward ang datingan, hindi pang sentro. Mukhang gusto pa atang gumaya raw sa import ng Magnolia na si Tyler Bay. Second update, Tony Bishop. Hindi raw muna papalitan ng Ginebra, sabi ni Coach Tim, kahit may nakikita silang lacking sa kanya. Kaya naman ang Ginebra kinukuyog na sa social media para lang mapalitan na si Bishop. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ayon sa SMB Management, maglalaro pa rin daw si Ivan Azca sa kanila bilang respeto sa kanyang farewell, kaya palalaruin pa siya one more time, tsaka habang pinaprocess pa ang pag-alis niya. Kung sa bagay, reasonable naman ang ginawa ng SMB na paalisin na si Azca, bali na trigger kasi ang management nung natalo nga sila laban sa Northport na walang import. Nakakahiya nga naman talaga ang pangyayaring yun. Si Azca wala naman po siyang sama ng loob, pero isa lang ang masasabi niya, nire-respeto daw niya ang desisyon ng SMB pero alam niya na hindi sa import ang problema. Ngayon na si Azca papalitan na, ang bagong import nila ay si Benny Boatwright. Gaya ng hinahanap ng SMB, gusto nila matangkad lalo pat hindi pa makakabalik si Junmar, kaya naman may tangkad na 6'10 po ang nahanap nila. Alam nyo ba na kahit 6'10 yan pero hindi pang sentro ang datingan? Siya po ay isang power forward at naging undrafted sa NBA pero nakatanggap naman siya ng tawag at nakapag-sign pa nga sa Memphis Grizzlies, kaso pagkakinabukasan nagbago ang isip ng Memphis at binagsak siya sa isang affiliate team lamang. Tapos kinuha siya ulit, tapos binagsak ulit. Hanggang sa naglaro na lang siya sa Fort Wayne Mad Ants, nakapag-sign sa Pacers pero wala pa ang isang linggo, isinuko na siya ng Pacers. Kinuha ulit ng Mad Ants at isinuko ulit pagkatapos ng 2 buwan. Ngayon ang next career niya ay PBA. Hindi ko alam kung bakit nagka-interes ang SMB sa kanya pero balita ako specialty daw nito ang rebounding at assists. Kumbaga para siyang power forward na panggwardya ang galawan. Mabilis, athletic, may pagka Tyler Bay din daw to. Ang inirereklamo ngayon ng PBA fans. Bakit nakapasok yan sa PBA gayong 6'9 lang dapat ang maximum height limit? Bakit daw pinayagan? Ang issue nila ngayon kasi nga daw SMB kaya pinaburan. Pero aabot pa ba sa oras si Boatwright? Hanggang sa mga oras na to, pinaprocess na po ang pagdating ni Boatwright. Nako, Boatwright, dapat mamangka ka talaga dahil ang SMB nasa medyo ibabang standings na. Alam ko, basta may import ang mga higher teams, mataas ang expectation naming lahat sa kanila kasi may capacity silang magbayad. Kaya makakakuha talaga sila ng magaling na import na hindi tinitingnan ang presyo. May mga teams ngayon sa PBA na naka-jackpot sila sa import nila, habang itong SMB parang laging malas sa import. Sila din yung kilalang team na laging nagpapalit. Sana lang maging good fit talaga si Benny Boatwright sa SMB. Tara, next update tayo. Nagsalita ng Ginebra Management at nagbago ang desisyon nila. Ang sabi nila, hindi na lang daw muna papalitan si Tony Bishop dahil maayos naman daw maglaro. Satisfying naman ang performance ni Bishop pero ang mga tao, sobrang taas lang talagang ine-expect sa kanya. Tama din kasi ang mga sinasabi nila tungkol sa kanya na medyo walang endgame, kabado at wala masyadong magandang decision making sa clutch. Hindi raw gaya ni Brownlee na kahit anong oras ready anytime. Well, matayog ang niyog. Hindi pa makakapaglaro si Brownlee ng 1 taon. Kilala din po si Coach Tim na nagtsatsaga sa mga import at hindi pinapalitan kahit may lacking sila. Hanggat hindi sila nai-injure, sila pa rin ang ginagamit. Ayaw kasi ni Coach Tim na mag-a-adjust na naman tayo hanggang sa masira na tuloy ang nilalaro ng locals. May punto naman siya pero nakachamba ka nga ng mamaw na import para ka na rin nanalo ng loto. Tsaka magagaling yung imports ngayon, lalo na si Zach Lofton, Benky Joyce at Tyler Bay. Si Bishop na dating unstoppable sa Meralco, nag-iba na ngayon ang nilalaro niya. Lagi din niya sinasabi na pressured siya masyado. Humihingi pa nga siya ng payo kay JB. Sorry ka na lang Bishop kasi ang import na pinalitan mo pang all around. Sobrang bigat na sapatos ang kailangan yung dalhin para makatungtong sa finals. Kaya nga minsan, sinasabi nila na no Brownlee, no title. Sayang, imbes na nakapag-desisyon na sana ng management na palitan siya, si Coach Tim naman ang ayaw. Kumakalampag na naman ng social media ng mga NSD fans. Okay naman po si Bishop. Kailangan lang niya ng mas malaking suporta mula sa locals. Hindi na sana problema yan kung na-meet lang niya ang expectation ng mga tao na mabusisi talaga sa highlights, lalo na yung mga fans na Ginebra. Alam ko na bad news to para sa kanila.